buhay. Samantala sa kabilang banda ay mapapansin natin si Hwayon na hindi mapakaling tinatawag kung nasaan na ang isa nila ng centipede na si Nova na nawawala. Hindi alam kung ano ang gagawin. Tinanong nito ang dalawang natitirang insekto kung alam ba nila kung saan ito pumunta dahil hindi niya ito mahanap kahit kakatapos pa lang nitong magpalit-balat. Nang bigla na lang naagaw ang kanyang atensyon papunta sa isang lalaking tumatawag ng kanyang pangalan, ito ay si Soryong na nagmamadaling tumatakbo at hinihingal na kasama ang isa nilang alagang si Nova. Nagtaka naman itong batang babae kung bakit ang dalawang ito ay magkasama, at dahil pansin niya ang pagmamadali ng kanyang kasintahan ay natanong niya kung siya ba ay maayos lang at pinagsabihan si Nova na dapat nitong sabihan ang kanyang ina kung mayroon siyang pupuntahan dahil siya ay nag-alala ng husto. Bagamat nagsabi si Soryong habang inilalapit si Nova sa kanyang mukha na ito ay hindi mahalaga ngayon at alam ba nito na si Nova ay nagagawang makaintindi ng salita ng tao. Dahil sa sinabi nito ay nagtaka si Hwayon, at nalilitong isinaad na ito'y hindi bago dahil naiintindihan naman ni Nova ang salita ng tao. Ngunit iginiit ni Soryong na hindi ito, dahil kahit na sa pag-iisip niya pa lamang ay nagagawa ng maintindihan ng kanilang alagang si Nova kaya nagugulat na natanong ni Hwayon kung ito ba ay totoo. Para makakuha pa ng impormasyon, dali-daling tumakbo paalis si Soryong para tanungin ang matandang patriarka patungkol dito kaya nag-alok si Hwayon na sila ay sabay na pumunta doon. Maya't-maya pa makalipas ng ilang minuto ay pumunta tayo sa bulwagan ng patriarka. Dito sa loob ay makikita natin ang dalawang batang magkasintahan kasama ng dalawang patriarka habang inoobserbahan ng mabuti si Nova sa itaas ng lamesa. Kasabay nito ay ang pagpapaliwanag ni Soryong na tingnan nila itong mabuti dahil kahit na nagsasalita siya sa kanyang isipan ay nagagawa itong maintindihan ng kanilang alaga, dagdag pa niya na kung isa sa alang-alang ang iba nilang alaga ay hindi ito nagagawa, marahil ito ay dahil sa impluwensya ng Grand Art. Sa tabi ay nagsalita ang matandang patriarka na siyang natuon ng atensyon ng ating bida dahil isinaad niya na hindi iyon dahil mayroong higit sa iilang tao sa kasaysayan ng angka ng Tang ang tumanggap ng laso ng nilalang na tinatawag na spiritual creatures kaya kung mayroong kakaibang abilidad ang makukuha dito, mayroon na dapat itong nakasulat na tala patungkol dito pero wala pa siyang may naririnig na ganito. Interesadong malaman kung ano kaya ang sanhi nitong bagay ay natanong ni Hwayon ng kanyang lolo kung ano kaya ang dahilan ng pagkakaroon ni Soryong ng ganitong abilidad, kaya nagsaad ang matandang patriarka na nakakasigurado siya na ito ay dahil sa 5 Venoms Returning Divine Art. Ito'y pinasang-ayunan naman ng patriarka sa pagsasabi na ang Grand Art ay ginawa para tumanggap ng lason at si Soryong lamang ang tanging nag-iisang tao na nagawang makuha ang lason ng isang spiritual creature gamit ang 5 Venoms Returning Divine Art. Sumang-ayon din ang matanda sa sinabi nito kasabay ng pagpapaliwanag na ang rason para ito ay mangyari ay dahil sa impluwensya ng Southern Barbarian Beast Palace dahil ang mga ito ay itinuturing ang kanilang mga alaga na parang parte ng kanilang katawan kaya marahil ang kanilang sekreto ay nakatago sa 5 Venoms Returning Divine Art. Dahil dito nagsabi ang patriarka na imposible nilang malaman kung paano ito nangyari, samantala si Soryong na nagtataka ay natanong kung bakit. Sinagot ito ng matanda na ito ay dahil hindi ibubulgar ng ibang angkan ang kanilang mahalagang sikreto sa kanila at kung malalaman nila na ginamit nila ang martial art gamit ng ganoong impluwensya ay hindi nila mahuhulaan kung ano ang magiging reaksyon ng mga ito. Si Hwayon na nag-aalala ay natanong kung mayroon bang ibang paraan para dito subalit nagsabi lang ito na hindi ito magiging madali maliban na lang kung mayroon silang malaking utang na loob sa kanila. Matapos ng ilang minuto pagkatapos ng kanilang pagpupulong ay pumunta naman tayo sa labas ng bulwagan ng patriarka, dito ay mayroon tayong makikitang paa na naglalakad. Ito ay ang ating bida na si Soryong na nadidismaya sa kanyang nakuhang impormasyon. Ito ay dahil umaasa siya sanang pagsamahin ang kanyang mga alaga na si Nova, si Myra, si Grace, si Snow, si Ice, si Yowa at ang mga golden-haired king bees para lumikha ng isang banda ng musika. Maya't-maya pa habang siya ay nagpapatuloy sa paglalakad ay mayroong bigla na lang tumawag ng kanyang pangalan kaya naagaw ang kanyang atensyon papunta dito. Pansin niya na ito ay ang Division Commander na si Gupei, nakaagad siyang buong tuwa na binati kasabay ng pagsasabi na masaya siyang bumuti na ang pakiramdam ng ating bida. Dagdag pa nito na mapalad siyang nagkasalubong sila doon, ito ay dahil mayroong maliit na problema sa Venomous Creature Garden kaya tinanong niya si Soryong kung pwede ba siya nitong samahan.
Dahil sa sinabi nito ay napaisip ang batang lalaki kung uunahin ba niya ang problema sa Venomous Creature Garden saka iisipin ang patungkol sa Southern Barbarian Beast Palace. At dahil pagkatapos nilang makabalik sa angkan ng Tang ay dumiretso siya sa seremonya ng kasunduan ay nakalimutan niya ang patungkol sa Venomous Creature Garden, nagawang maunawaan ni Soryong na kailangan niya itong tugunan kaya inalok niya si Gu Pei na sabay pumunta roon. Bagamat mayroon pang isang pabor si Gu Pei sa pagsasabi na gusto niya ring ipagkatiwala itong bata sa kanya kasabay ng paglingon niya sa isang anino na nagtatago sa kanyang likuran. Si Soryong na nais malaman kung sino ito ay lumapit para tingnan kung sino itong nagtatago, at dito ay mabilis na lumabas ang babaeng anak ng pinuno ng angkan ng Peng na si Yingying na may buong tuwang tumakbo papunta sa ating bida para siya ay hagkan habang nagsasabi na sobrang namiss niya ito. At dahil dito, matapos ng ilang minuto na pagdesisyonan ng ating bida na dalhin si Yingying na dumidikit sa kanya at ayaw siyang bitawan patungo sa Venomous Creature Garden. Maya't-maya pa habang sila ay naglalakad ay bumaling ang atensyon ni Soryong papunta kay Gu Pei at natanong niya kung bakit si Yingying nandito, kaya ipinaliwanag niya na siya ay nandito dahil siya ay ginagamot at mananatili itong batang babae sa kanilang angkan ng pansamantala-dala ng utos ng pinuno ng angkan ng Peng. Natuon naman ang atensyon ni Soryong papunta kay Yingying dahil sa pagtatanong niya na iilang araw na itong nakarating kaya bakit hindi siya nito pinuntahan at pagsasaad na ito rin ang rason kung bakit siya naghihintay ngayong araw. Samantala napatanong lang si Soryong kung natanggal ba ang ngipin nito sa harap. Kasunod noon ay ang paghihingi niya ng patawad at pagpapaliwanag na naisip niyang bumalik na si Yingying sa kanilang angkan at pagsasabi na marahil ito ay nabagot ng husto ng mag-isa. Ngunit nagsabi ito na hindi siya nabagot, kasabay noon ay ang pagpapalabas niya ng kulay dilaw na supot na gawa sa tela sabay sabi na ito ay dahil siya ay nakikipaglaro kay Clicky. Si Soryong na nalilito sa kanyang sinabi ay natanong kung ano itong bagay na tinatawag niyang Clicky. Maya't-maya pa ay natuon ang atensyon ni Soryong sa kanyang hawak na bagay dahil ito ay pamilyar sa kanya. Ito ay dahil ang nasa kanyang kamay ngayon ay isang insekto na tinatawag na spring beetle o isang salagubang. Ang spring beetle na kilala bilang click beetle sa kanluran ay kilala sa kakayahan nitong makagawa ng tunog kapag nakabaliktad ito sa kanyang likod. Ito ay isang peste na gumagawa ng butas sa mga patatas at kamote at sumisira sa ugat ng mga halaman, gayunpaman ito ay isang pamilyar at cute na insekto sa mga kabataan. Si Gu Pei na hindi kilala itong insekto ay natanong kung ito ba ay isang snapping beetle subalit nagtatampo siyang sinagot ni Yingying na ito ay si Clicky. Samantala si Soryong ay napaisip lang na noong siya ay maliit pa lamang ay tinatawag niya itong mga insekto na click beetle at ito ay ang pinakaunang insekto na kanyang pinalaki sa dati niyang buhay, kasabay nito ay matatawag niya itong paunang insekto na nagdala sa kanya kung nasaan siya ngayon. Matapos nito ay lumuhod siya para humarap kay Yingying at nagsaad na mukhang gusto nito ang mga insekto, na masayang sinagot ng batang babae na gusto niya ang mga ito pati na ang queen bee at si Clicky. Dahil sa naging sagot nito ay may pananabik na napaisip si Soryong na si Yingying ay mukhang maliit na bersyon niya noong siya ay maliit pa kaya dapat ba niya itong bigyan ng training patungkol sa mga nakalalasong nilalang. At makalipas ng ilang sandali ay kaagad niyang binuhat si Yingying at natanong sa kanya kung gusto ba nitong matutunan ang mga espesyal at masasayang insekto kasama niya, na may pananabik din na pinasang-ayunan ng batang babae. Habang ang dalawa ay masayang nakikipag-usap habang patuloy na naglalakad ay napaisip na lamang si Gu Pei kung ano kaya ang sasabihin nito sa pinuno ng angkan ng Peng. Makalipas ng ilang minuto ay pumunta tayo sa Venomous Creature Garden, sa loob ay makikita natin si Yingying na namamangha sa mga nilalang na kanyang nasisilayan habang sa likod ay si Soryong at Gu Pei na sinusuri ang laman ng mga aparador. Nang mabuksan ito ng ating bida ay bumungad ang isang ahas na tiger striped water snake, at kinamusta ni Soryong ang pagpapadami nila ng daga kaya sinagot ito ni Gu Pei na sa ngayon ay wala silang kailangang ipag-alala. Kasunod ay tinanong ni Soryong na dahil wala namang mali sa mga ahas, ano ang tinutukoy nitong problema kanina. Ipinaliwanag ni Gu Pei na ito ay patungkol sa bilang ng mga crickets na pinapalaki nila upang maging pagkain ay hindi tumataas kaya ang ibang mga nilalang ay nagugutom. Dahil sa sinabi nito, napaisip si Soryong na paniguradong hindi nila ito kinakain gaya ng insidente sa mga daga noon. Dagdag pa nito kung ano kaya ang pwede nilang gawing pagkain bilang alternatibo dito. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon ni Gu Pei at ni Soryong dahil sa matinding pag-iyak ni Yingying sa tabi habang hawak-hawak ang isang supot. Kaagad namang pinatahan ng ating bida ang batang babae at natanong kung ano ang problema ngunit nagpatuloy lang ito sa matinding pag-iyak.
Maya't maya pa ay nagsabi ito na ito ay patungkol sa amoy kaya nagtatakang natanong ni Soryong kung ano ang ibig nitong sabihin. Nang bigla na lang na iniabot ni Yingying ang kanyang kamay habang nagsasabi na mayroong kakaibang amoy ang nanggagaling dito. Si Soryong na alam itong pamilyar na amoy ay nag-utos kay Yingying na ipakita nito ang supot sa kanya. At nang maibigay ito ng batang babae ay kaagad itong sinuri ng ating bida at labis ang pagkagulat nito dahil gaya ng kanyang inaasahan, mukhang nakagawa din ng pagkakamali si Yingying gaya niya noong siya ay maliit pa lamang. Matapos nito gamit ng chopstick ay inilabas ni Soryong ang insekto at sinabihan si Yingying na tingnan itong mabuti dahil ito ay ibang insekto at hindi isang click beetle. Kaya tumahan naman itong bata at natanong kung ano ito. Samantala nagawang makilala ni Gu Pei kung ano itong insekto, at kanyang natanong kung ito ba ay ang tinatawag na floor weevil. Bagamat ipinaliwanag ni Soryong na ang pangalan nito ay mealworm beetle at matapos nilang lumaki, nagpapalabas ang mga ito ng masangsang na amoy kung nahahawakan ng kamay dahil sa likidong inilalabas nila mula sa kanilang odor glands. At ang mga ito ay kamukha ng click beetles kaya paminsan-minsan ito ay nangyayari. Dagdag pa ni Soryong kay Yingying na ang click beetle ay nagpapalabas ng tunog gamit ng kanilang tiyan, samantala ang mealworm beetle ay hindi ito ginagawa kaya wag dapat malito si Yingying, na siya namang kaagad nitong pinasang-ayunan. Kasunod nito ay ang pagsasabi ng ating bida na mahusay ang ginawa ni Yingying dahil ang kuya nito ay kailangan nitong mga kaibigan, na nagtataka lang na napatanong si Gu Pei kung bakit nito kinakailangan ng mabahong mga insekto at kung kailangan niya ba ito talaga. Ito'y masaya at may pananabik na sinagot ni Soryong ng oo at simula ngayon ay paparamihin nila ang mga mealworm beetle na nahuli ni Yingying sa kanilang venomous creature garden. Kasunod noon ay ang pagpapaliwanag niya na hindi man ito nagmumukhang malaki, pero ang mga mealworm beetles ay talagang pangkaraniwang ginagamit para gawing pagkain sa mga insekto at mga butiki. Habang hawak ang supot, naisip ni Soryong na ito ay perpektong timing dahil kung magagawa nilang mapalitan ang mga cricket gamit ng mealworms, ang pagkain para sa kanilang mga pinapalaking nilalang ay magiging sapat. Kasunod noon ay ang pagsasabi niya na salamat kay Yingying, ang kanilang problema ay masusolusyonan pansamantala kaya ngayon ay pumunta sila sa pasilidad kung saan pinapadami ang mga crickets, na agad pinasang-ayunan ni Gu Pei. Makalipas ng ilang minuto ay nagawa nilang marating ang silid kung saan pinapadami ang mga crickets, at habang nag-oobserba ang ating bida sa paligid ay pansin niya na wala namang problema sa kapaligiran kaya nagtaka siya kung saan kaya nanggagaling ang problema. Maya't maya pa nang mabuksan niya ang banga kung nasaan ang mga insekto ay labis ang kanyang pagkagulat. Ito ay dahil nasilayan niya ang mga nagkalat na paa ng mga cricket sa loob ng banga. Dahil dito, naunawaan niya na mukhang may nangyayaring kanibalismo at ito ay ang dahilan kung bakit hindi tumataas ang bilang ng mga nilalang. Narinig itong bagay, nagugulat na ipinaliwanag ni Gu Pei na nakakasigurado siyang binibigyan niya ang mga ito ng sapat na pagkain, kaya nagsaad si Soryong na naranasan niya na rin ito noong pinapalaki niya ang mga ganitong insekto sa isla ng Hainan at kadalasan nangyayari ito kahit na may pagkain. Dagdag pa niya na medyo nakakainis ito para sa kanya dahil kaunti lang ang alam niya patungkol dito, at napaisip siya na kahit siya ay si Spicy Fabre ay wala siyang masyadong kaalaman sa malakihang pagpapadami ng ordinaryong insekto na walang lason. Wika pa nito na ito ay isang malaking problema dahil hindi nila maisip ang dahilan nito, ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita ay mayroong tumawag ng kanyang atensyon. Ito ay isang lalaki na kabilang sa angkan ng Tang na nagsaad na kung ito ay patungkol sa pagiging pamilyar sa mga cricket ay mayroon siyang kilalang tamang tao. Natuon naman ang atensyon ni Gu Pei sa biglang pagsulpot ng lalaking ito. Kasunod noon ay ang pagbaling niya ng atensyon sa ating bida at pagpapakilala sa lalaking ito na nagngangalang si Hwangyon na isa sa mga volunteer sa Poison Division, na siyang labis na ikinatuwa ni Soryong. Kasunod noon ay ang pagsasabi ni Hwangyon na sa katunayan, paminsan-minsan ay pumupunta siya sa cricket fighting arena para magpalipas oras pero hindi niya ito kadalasang ginagawa at sapat lang para ma-enjoy ang inumin. Si Soryong na hindi alam kung ano itong bagay ay natanong kung ano itong cricket fighting. Kaya ipinaliwanag ni Hwangyon na ito ay isang sugal kung saan ang mga crickets ay naglalaban sa isa't isa ng may pusta, at dahil ang mga malalaki at malalakas na crickets ay naikakalakal sa malaking halaga. Kadalasan ang mga ito ay pinapalaki sa pasilidad ng pasugalan. At doon ay mayroong isang nag-aalaga ng ganitong insekto, kung saan mayroon tayo ngayong makikitang isang kamay na hawak-hawak ang isang cricket. Sa ikalaliman ng isang madilim na bodega ng pasugalan ay mayroon tayong makikitang isang misteryosong tao na napapalibutan ng mga insekto,
Napupuno ng dumi sa kanyang buong katawan, mayroong mahaba at magulong buhok, gayunpaman ang taong ito ay alam ang lahat patungkol sa mga crickets.